Kaugnay po sa pagtaas ng presyo ng sibuyas at manok sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Nakasalang po sa Balitang Hali si Department of Agriculture spokesperson ASEC Arnel de Mesa. Magandang umaga po at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi at Tony. Magandang umaga po sa lahat. Yes, ASEC, ano na ho ang update sa imported na sibuyas na nakatakdang dumating po sa bansa at gaano po ito karami? Tony and Rafi, normally kasi sa Pilipinas ang ating monthly consumption ng sibuyas is between 21,000 to 22,000 metric tons. Ang ina-expect natin na darating is about 1 month requirement natin, 21,000 metric tons ng sibuyas. Hati ito, pula at puting sibuyas. I see. Pero maabatan ho ba nito? Metric tons yung puti. Opo. Maabatan ho ba nito yung sinasabing pagtaas po ng presyo ng sibuyas no, sa mga palengke sa Metro Manila? Sinasabi ng, sa inyo pong tanggapan, DA, 130 to about 200 ang kada kilo po nito ngayon sa ilang mga pamilihan. Yung ating sibuyas, ang pinakamura ay 130, ang pinakamahal ay 220. Yung ating prevailing is between 140 to 160 pesos na presyuhan ng sibuyas. So, pag darating itong imported na sibuyas, kung hindi man ma-maintain, ay hopefully mas bumaba pa yung presyuhan ng sibuyas sa ating mga palengke. Mapunta naman po tayo sa presyo ng manok. Posible bang umabot sa 200 pesos yung kada kilo nito sa susunod na linggo? Yung sa manok, ang presyuhan nito, ang pinakamababa ay 150. Ang pinakamataas, yung price range natin ay 210. Yung prevailing, ito yung presyo na karamihan sa nagtitinda sa mga palengke ay 190. Nagkaroon ng pagtaas sa ating farm gate from 80 to 90. Meron tayong nakikita na 110. Normally, from the farm gate, ang dagdag niyan is about additional 50%. Yun yung retail price ng ating manok. So, with that farm gate price, yung presyo na 180 to 190, ay reasonable na presyo ng manok sa mga pamilihan natin. Pero anong projection po natin habang papalapit ang Pasko? Pagpalapit ng Pasko, natural na merong mga konting pagtaas dahil lumalaki yung demand. Ang maganda dito ay stable naman yung ating supply ng mga key agricultural commodities, Rafi and Con. Ano naman pong tugon ng DA sa mungkahi po na gawing per kilo na lamang yung bentahan ng itlog para iwas daya daw sa mga mamimili? Maganda yung suggestion ni Congressman Nicky Briones ng AGA Party List. Dahil base sa standards talaga natin, ang grading o classification ng itlog ay base sa timbang. Yung jumbo ay more than 70 grams. Yung there are difference ng mga 5 to 10 grams between grading. Ang mahirap talaga yung between medium to large. So, at pag binilihan kada tray, makita natin iba-iba talaga ang sizes. At ang presyohan naman, pag sinabi na large, yung pala sa loob may medium, may small. So, kung talagang titingnan natin, mas maganda kung per kilo at para makuha ng mga consumers yung talagang worth ng binabayad nila. Pero may mga technical na aspeto na po kailangang plansyahin para po mas accurate yung pagbebenta ng itlog per kilo. Tama yun. Galing kasi sa farm, tinitimbang talaga yan para bilhin ng ating mga traders. Ang problema pagdating sa pamilihan, talagang ano na yan, ang grading dyan ay hindi na tinitimbang. Yun na nga. So issue po ito ng supply, again, ang nagiging dahilan ng pagtaas? In terms of supply, ang issue talaga yung demand. Kagaya ng nabanggit ko dati, pag there are two seasons na nagkakaroon ng spike sa presyo ng itlog. Pagpasukan at saka pag maraming handaan dahil talagang primary ingredients ng itlog sa maraming handaan natin. At in terms of supply, we're producing enough supply sa ngayon, 36 million coming from our commercial at 40% dun sa mga native at backyard producers natin. In fact, we're producing 36 million eggs per day dun sa ating mga commercial layers natin. Alright. Marami pong salamat, Department of Agriculture spokesperson ASEC Arnel de Mesa. Maraming salamat at mabuhay po. Magandang umaga. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV
at sa www.gmanews.tv.